Ito, idra-drywall ko yan. Yan, itong portion na to. Pero pinapalitadaan ko pa rin para hindi tatagas yung tubig. So, ang gamit namin na primer dito, ayan, kuya. So, kung napapansin nyo, kaya ganito yung kulay nung primer yan kasi siya. Kahit hindi ka na maglason sa wall mo, kahit na sabihin na natin, pagkatapos lamang po ng 28 days, pwede na ho siyang primeran gamit po yung Acrytex primer. May nagtatanong kasi bakit nga ba kailangan pa bang lasunin, bakit nga ba pino yung wall namin. So shortcut, ang shortcut niyan, kahit di mo nalalasunin, mas mabilis yung araw, na kahit nasabihin na natin kahit 20 days o kaya 28 days, pwede mo na hong pahiran ng primer. Kaya nga yung post ko na kung ano yung masilya na ginagamit namin ay ready mix. Yan, masonry pati po yun. Ayan. So resume tayo dito sa proyekto at ongoing yung sa finishing works natin. So ito yung gamit natin dito, low span na ho yan. So walang dugtong, walang putol. Maliban doon sa may likod, syempre putol na yan sa may portion na yun, no? So bali yan yung ginawa natin. And ito yung pagbabago. Ito, papalagyan ko to ng step kasi dito na yung magiging entrance niya. Kaya pinago ko rin yung bintana nito. So actually ito, matagal din siya na-stop mga kamasta dahil sa mga pangyayari, no? So syempre hindi natin na-expect yung mga yan. So for now, ayan yung ginagawa ng tropa ngayon ay yung finishing na tayo. And pinapa-prepare ko lang kasi malikabok nga yan bago tayo mag-sealing. Okay, so yan na yung mga ginagawa. Tanggalin nyo muna yan, no? Yung takip ng panel box. So dapat nga yan yung panel box natin, kasi yan likod sana ng pintuan yan eh. Kaso nga lang nabago na. So ito yung master's bedroom, napakaluwang, no? So finishing touches na tayo. Then, dito ito yung pinaka living area, kitang kita na yung living area, dining area. At ito yung common TNB. Tapos dito may sink dyan. Then dito, ayan, ongoing mga masilya, liha. Okay. And dito naman, ongoing naman, ayan, nailagay na yung septic tank natin. Overflow. So ayos na din. Ito na yung spandrel natin. So spandrel installation tayo. And dito sa likod, ito na yung tinatapos nila. Yan, hanggang doon. So sabay-sabay na yan. At nasa finishing part na. So, ibig sabihin, ito na yung portion na malikabok talaga. Ayan, kita na ngayon yung luwang niya. Laki ng pagbabago, no? So yung nasa floor plan natin, ito kasi renovation to. Totally renovation talaga to. Yung kumbaga hindi naman siya yung bahay na kumbaga tinanggal natin lahat, kundi may mga poste yan na naka-remain. So dinagdagan lang natin. And then merong mga walls yan. Ito yung wall dito tsaka wall doon sa kabila. So sa ngayon napakaluwang na. Kitang-kita na, lalo na kapag nakapag-kisame na. Ito, idra-drywall ko yan. Yan, itong portion na to. Pero pinapalitadaan ko pa rin para hindi tatagas yung tubig. So drywall yan, kaya nakausli yung mga pipe niya kasi ito, biga kasi yan. So pangit naman siya tingnan kapag ganyan. And then ito, pasok naman na dun sa may ceiling niya. Kasi ito yung level ng ceiling natin dito. So hanggang dito, ayan, nakalibel yan. So halos pantay lang yung kisame na ito, tsaka dito sa may kitchen area. And ito lang naman yung pinaka-drop niya. Ayan. Ayan, ito pala yung drop niya. Ayan, buo yan. Kapantay niyan, tapos design na dito. So ipapakita ko na lang sa inyo yung mga kamasta na. So ang gamit namin na primer dito, ayan, Acrytex primer po yan. So kung napapansin nyo, kaya ganito yung kulay nung primer yan kasi Acrytex siya. So meron yung nagtataka bakit ganyan yung kulay. Tapos napakatapang pa. Yung kumbaga pinapalabas niya yung parang may mga asin-asin dyan sa wall. So yan po yung ginagamit namin. So ang Acrytex kasi hindi na kailangang lasunin yung wall kung sakaling yan ang pang primer natin.
Okay? Ito yun, mga kamusta. Ito yung Acritex primer. Ano nga ba yung code niya? B1705. So, Acritex primer, tapos meron din siyang Acritex reducer. So, yung reducer natin, ang code naman niya, B1750 naman siya. So, yan yung dalawang klase ng mga materials na ginagamit natin pang primer na kahit hindi ka na maglason sa wall mo, kahit na sabihin na natin, pagkatapos lamang po ng 28 days, pwede na ho siyang primeran gamit po yung Acritex primer. So nabanggit ko na po ito sa mga last na videos ko, pero marami tayong bagong mga follower at saka tagapanood. So gusto kong i-mention at gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung proseso namin pagdating sa mga walls. So yung proseso kasi namin, may nagtatanong kasi na bakit nga ba kailangan pa bang lasunin, bakit nga ba pino yung wall namin. So yung pino kasi yung wall namin, ang ginagamit namin dyan ay ready mix na ho siya. Hindi ako gumagamit ng skim coat, maliban kung gusto ng kliyente at saka recommended ng kliyente na kung saan may mas magandang klase na skim coat o kaya gusto niya talaga ng skim coat. So yung mga ganong bagay, may proseso rin po kami para mas maging matibay. Pero kung sa mga proyekto ko talaga, ang isang bagay kasi dito pinapangalagahan ko yung tibay nung paggagawa ng kahit sa painting works pa lamang po ay maayos na, kasi syempre ang back job pupunta sa akin. Di ba? Ganun lang naman yon. So isipin natin maigi, kung mas maraming back job, mas maraming magiging gastusin o kaya mas maraming magiging problema na kakaharapin. So isang bagay dito para maiwasan yon, sa paggamit ng itong brand ng Boysen na to ay isang bagay na proven ko na, tested ko na, masasabi ko na ayos talaga. So Acritex primer na yan ang ginagamit ko sa primer pa lamang po. Ang tinatawag na basal, wala pa siyang pintura. Kagaya nito, basal pa lang po yan. So ibig sabihin, wala pang nakalagay dyan, wala pang nakapahid na kahit ano. So yun po yung ibig sabihin yan. Kapag ka ito, pinahiran natin ng, or gumamit tayo ng mga ibang klaseng mga pintura, meron tayo tinatawag na kailangan lasunin mo, kailangan mong primeran ng ganito, primeran ng ganito. So shortcut. Ang shortcut niyan, kahit di mo nalalasunin, mas mabilis yung araw, na kahit nasabihin na natin, kahit 20 days o kaya 28 days, pwede mo na hong pahiran ng primer. Ayan. So using Acritex primer. So yung portion na yan na nakikita nyo, bukol yan. Kaya pinapaprimeran namin kasi grenade namin yan. Pagka may mga bukol kasi, ayan, pinapadaanan namin yan ng yung bakal para makita kung may tama o wala. So pagka ganon, ang ginagawa na namin, pinaprimeran namin. So ito, primer, then masilya kaagad. So pagkatapos po ng grinder natin. So yun po yung proseso namin, mga kamusta. So sa mga may re-recommend ko, Acritex primer. Okay? Kaya nga yung post ko na kung ano yung masilya na ginagamit namin ay ready mix. Yan, masonry putty po yun. Tapos sinaluan ko siya ng patching compound. Although ready mix siya, pwede mo nang gamitin to. Pero kung gusto mo na yung kumbaga mas malapot siya, yan ang hinahalo naman natin. So yan o. Yan yung ginagamit natin pang masilya sa walls natin. Cement board, gypsum board, yung marami pa mga klase ng pagpipintura na gamit ang masonry putty. Ayos yan, matibay, no? Okay, so yung Acritex primer natin, interior, exterior, maganda gamitin, mga kamusta, no? So mga nagtatanong kung pwede ba sa labas, pwede ba sa ganito. So yun po yung isang may re-recommend ko. Mapa interior, exterior, yan po yung gamit natin.